Sabi mo ang tanging pangarap mo lang ay ang simpleng buhay kasama ako. Pero bakit heto ka ngayon, Noel? Nakaluhod sa harapan ng iba habang ang singsing na dapat ay para sa ating anak ay ikinikabit mo na sa daliri niya. Ang mga salitang ito ay nanatili lamang sa aking isipan nakabara sa aking lalamunan gaya ng isang matulis na piraso ng bubog. Hawak ko ang resulta ng ultrasound, ang maliit na papel na naglalaman ng unang tibok ng puso na matagal naming hinintay. 7 taon. 7 taon kaming nanalangin para sa sandaling ito. Ilang metro lang ang layo ko sa bakuran ng bahay ng biyenan ko sa Mandaue. Naroon si Noel. Nakasuot siya ng barong na dati kong ipinag-ipunan ng pera para maibigay ko bilang regalo sa anibersaryo namin. Ngunit na yon ang mga kamay niya ang mga kamay na hinawakan ko. Noong tayo ay wala pang wala ay mahigpit na nakahawa kay Jessa. Ilang taon na akong nagdusa sa piling ni Tina. Boses ni Noel malakas, malinaw at puno ng pot. Wala siyang ibang ginawa, kundi ipamukha sa akin na siya ang mas nakakaangat. Hindi siya makapagbigay ng anak at mas inuna pa ang kanyang maliit na tindahan kaysa sa pag-aalaga sa aking ina. Nanlaki ang mga mata ko. Ang mga kapitbahay, ang mga kamag-anak, lahat sila ay nakatingin, nakikinig sa mga kasinungalingang unti-unting bumabasag sa aking pagkatao. Ang aking matagumpay na kumpanya, ang Bayani Logistics, ay itinago ko sa kanya dahil alam kong marupok ang kanyang pagkalalaki. Gusto ko lang naman siyang maging masaya. Yun lang ang tanging nais ko. Noel, ang mahinang tawag ko. Napalingon ang lahat. Ang mukha ni Noel na dati ay puno ng laming ay napalitan ng pandidiri. Hinarap niya ako sa harap ng lahat, walang bakas ng pag-aalinlangan. Tina, bakit ka nandito? Hindi ba sapat na nalaman mong sa kumpanya mo lang, ako ginagawang sunod-sunuran? Nilapitan niya ako, hindi para yakapin, kundi para itulak ang aking balikat. Itong si Jessa. Siya ang babaeng tunay na nagpapahalaga sa akin. Siya ang may hawak ng mga dokumentong magpapapalaya sa akin sa'yo. Ang lupa natin, ibinebenta ko na para sa aming kinabukasan. Ramdam ko ang pag-init ng aking mga mata, ngunit hindi ako papayag na pumatak ang luha sa harap ng mga taong ito. Hinawakan ko ang aking tiyan. Pinoprotektahan ang maliit na buhay na nagbibigay sa akin ng lakas ngayon. Dahan-dahan kong hinubad ang singsing. Sa aking daliri ang singsing na sumisimbolo sa 7 taon ng aking sakripisyo, utang na loob at pagmamahal. Inilapag ko ito sa mesa sa harap niya. Sa tabi ng mamahaling alak na pinambili niya mula sa perang ninakaw niya sa aking pinaghirapan. Noel, akala ko ang pinakamabigat na pasan ko ay ang pag-aakalang hindi ako pwedeng maging ina. Mahina kong sinabi sapat lang para marinig niya. Pero ngayon ko lang naintindihan. Ang pinakamabigat na pasan ko pala ay ang mahalin ng isang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Tinalikuran ko sila. Hindi ko na hinintay ang kanyang tugon. Ramdam ko ang mga tingin ng mga kapitbahay, ang bulungan, ang kahihiyan na pilit nilang idinidikit sa akin. Ngunit habang naglalakad ako palayo, unti-unting nabubura ang luha sa aking mga mata, napalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Hindi na ako ang Tina na dati ninyong kilala. Ang babaeng inyong hinamak ay hindi na babalik. Matapos ang gabing yon sa Mandaue, hindi na ako bumalik sa bahay naming mag-asawa. Dinala ko ang aking mga gamit sa isang condo unit na dati ko nang inupahan para sa mga emergency sa trabaho. Doon sa gitna ng katahimikan, muli kong tiningnan ang resulta ng ultrasound. Ang aking anak ang tanging pamilya na matatawag kong akin. Kinabukasan ang katahimikan ay napalitan ng ingay ng mga tawag sa aking telepono. Mula sa aking kanang kamay sa opisina si Elena. Ma'am Tina, may gumagalaw sa account ng Bayani Logistics. May mga dokumentong nilalabas na may pirmang kamuhang-kamuha ninyo pero peke ang mga ito. Nanginginig ang boses ni Elena. Si Sir Noel, kasama niya si Jessa, nakaschedule na ang pag-transfer ng mga assets sa isang dummy company. Hindi ako nagulat. Ang galit ay nag-iwan na ng puwang para sa lohika.
Alam ko na kung bakit kailangang gawin ni Noel ang pagtataksil na yon sa harap ng maraming tao upang ideklara sa buong barangay na ako ay incompetent at siya ang may karapatang humawak sa aking ari-arian. Elena, huwag kang kikilos. Hayaan mo silang magpatuloy. Mahinahon kong sagot. Pero ma, mauubos ang kumpanya. Hayaan mo silang maniwala na nanalo na sila. Sa ganung paraan, mas lalalim ang hukay na paghuhulugan nila sa kanilang sarili. Ginamit ko ang aking laptop. Bilang CEO na palaging nagtatago sa likod ng pangalan ng isang investor, ako ang may hawak ng lahat ng access sa system. Binuksan ko ang hidden camera ng aming opisina sa Cebu. Doon sa screen ng aking laptop nakita ko si Jessa. Hindi siya mukhang isang simpleng babae na nabighani sa aking asawa. Nakita ko siyang kausap ang isang lalaking kilala ko sa industry, yan ang Port Services, isang taong dati, nang nagtangkang pabagsakin ang kumpanya ng aking ama. Ang mga piraso ay unti-unting nabubuo. Hindi lang ako pinagtaksilan ni Noel dahil sa maling pag-ibig. Siya ay ginagamit na pain para maipasok ang mga magnanakaw sa loob ng aking kumpanya. Maya-maya tumunog ang aking pinto. Si Joaquin ang aking pediatrician friend na madalas kong makausap tungkol sa aking kalusugan. Nakita niya ang namumugto kong mga mata. Tina, kailangan mong magpahinga. Sabi mo may balita ka para sa asawa mo, pero nakita ko ang balita sa barangay, hindi na niya itinuloy ang sasabihin. Joaquin, hindi ako pwedeng magpahinga, sabi ko habang tinitingnan ng data sa screen. Ang babaeng yon si Jessa, kilala niya ako. Alam niyang ako ang may-ari ng Bayani Logistics. Matagal na siyang nagmamanman. Paano mo nalaman? Tingnan mo ang paraan ng paghawak niya sa dokumento sa video na ito. Napaka-profesional. Hindi yan kilos ng isang taong nagmamahal lang sa asawa ko. Siya ay isang predator at ang asawa ko ang kanyang pinakamadaling biktima dahil sa kanyang utang na loob sa pamilya ko at sa kanyang matinding ya. Ramdam ko ang pagtibok ng aking puso. Hindi lang ito tungkol sa isang asawang nangaliwa. Ito ay tungkol sa isang giyera na sinimulan nila at ako ang tatapos nito. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Noel. Umalis ka na sa kondo na inuupahan mo. Ibinebenta na natin ang lahat para makapagsimula kami ni Jessa. Huwag kang maging sagabal. Napangiti ako ng mapait. Sige, Noel. Ipagpatuloy mo ang iyong panaginip. Joaquin, lingon ko sa kanya. Ihanda mo ang sasakyan. Hindi ako magtatago sa Davao. Babalik ako sa opisina hindi bilang asawa ni Noel, kundi bilang ang babaeng kailangang kilala ni nila bilang katapusan ng kanilang kasinungalingan. Ang opisina ng Bayani Logistics sa Cebu ay puno ng tensyon nang pumasok ako. Suot ko ang aking pinaka-formal na damit ang buhok na nakapusod ng mahigpit at ang mga matang hindi nagpapakita ng anumang bahid ng kahapon. Para sa mga empleyado ako ay si Miss T ang misteryosong investor na bihirang magpakita. Para kay Noel ako ay ang asawang iniwan niya sa alikabok. Pagpasok ko sa boardroom, nakita ko si Noel na nakaupo sa aking upuan. Sa tabi niya ay si Jessa, na abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa aking laptop, ang laptop na hindi niya dapat mabuksan. Ano ginagawa mo rito? Sigaw ni Noel na makita ako. Sabi ko sa'yo, tapos na tayo. Hindi ka na welcome rito. Hindi ako tumingin sa kanya. Diretsong naglakad ako patungo sa head of the table. Ang bawat hakbang ko ay ramdamang bigat ang paghahanap ng katarungan para sa batang nasa sinapupunan ko at sa lahat ng pinaghirapan ko. Noel, ang upuang yan ay hindi para sa isang taong hindi alam ang pagkakaiba ng asset sa personal na gamit. Mahinahon kong sagot, ang boses ko ay matalim at puno ng autoridad. Tumawa si Jessa, isang tawang puno ng pangungutya. Tina, hindi mo ba naintindihan ang kumpanyang ito ay mawawala na sa iyo? Inayos na ni Noel ang lahat. Nakapirma na siya sa mga bagong kontrata sa tulong ko. Lumapit ako kay Jessa. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Nakita ko ang isang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon, isang kislap ng pagkabalisa, na agad niyang tinakpan ng kanyang mapang-akit na ngiti.
Jessa, tama ka. Maraming dokumento ang napirmahan na. Sabi ko habang inilalabas ang aking tablet at ikino-connecta ito sa projector ng boardroom. Biglang nagbago ang mukha ni Noel. Ano yan? Ito ang records ng inyong pagpupulong sa port authorities noong nakaraang linggo, sagot ko. At ito naman ang kopya ng mga dokumentong sinubukan mong ilabas sa system kaninang umaga, Noel. Hindi ba't nakakapagtaka na ang mga kontratang pinirmahan mo ay may mga clause na magpapabagsak sa Bayani Logistics sa loob lang ng 3 buwan? Namutla si Noel. Hindi totoo yan, Jessa. Sabihin mo sa kanya. Si Jessa ay hindi nakaimik. Nakatuon ang kanyang tingin sa mga datos na lumalabas sa screen. Ang mga dummy companies na ginamit nila ay nakalista sa ilalim ng isang pangalan na hindi inaasahan ni Noel. Ang pangalan ni Jessa mismo, hindi ang sa kanya. Noel? Malambot kong sabi. Tiningnan mo ba ng mabuti ang mga pinirmahan mo? O masyado kang nabulag sa pangako ng babaeng ito na magiging CEO ka? Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Noel, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ginamit ka niya, Noel. Sa mata ng batas, ikaw ang magbabayad ng lahat ng maling transaksyong ito. Hindi ang Bayani Logistics, kundi ikaw mismo. Tumayo ako at inayos ang aking blazer. Ngayon, lalabas kayong dalawa sa opisina na ito ng mapayapa o tatawagin ko ang aking legal team. May mga dokumentong magpapatunay na ang pagtatangka ninyong nakawin ang kumpanyang ito ay isang kasong kriminal. Si Jessa ay tumayo, ang kanyang maskara ay tuluyang nabasag. Sinubukan niyang magsalita, ngunit alam niyang talo na sila sa unang round. Hinila niya si Noel palabas na ngayon ay tulala na sa mga nalaman. Naiwan ako mag-isa sa loob ng boardroom. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang katahimikan ng pagod. Ito ang katahimikan ng kapangyarihan. Hinawakan ko ang aking tiyan. Anak pulong ko, sisiguraduhin kong sa mundong ito, walang sinumang manlalamang sa atin. Ngunit alam ko ito ay simula pa lamang. Ang susunod na hakbang ay ang pinakamahirap, ang pagharap sa aking biyenan na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ako ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Hindi pa man lumilipas ang 2 oras matapos kong patalsikin sina Noel at Jessa, natanggap ko ang tawag na kinatatakutan ko. Mula ito sa numero ng aking biyenan, si Aling Rosa. Tina, ano ang ginawa mo kay Noel? Boses iyon ni Aling Rosa, puno ng galit at pagbabanta. Dinala siya rito ni Jessa umiiyak at sinabing kinasuhan mo raw siya? Wala ka bang hiya, asawa mo? Siya? Huminga ako ng malalim. Ang pagmamahal ko kay Aling Rosa ay totoo. Itinuring ko siyang parang tunay na ina. Ngunit ang utang na loob ko sa kanya ay hindi nangangahulugan na dapat kong hayaang sirain nila ang aking buhay. Hindi po ako ang nagpalaya sa kanya. Siya po ang nagtaksil at sumubok na nakawin ang kumpanya. Kalmado kong sagot, kahit na nanginginig ang aking mga kamay sa loob ng aking bulsa. Sinungaling sabi ni Jessa, ikaw ang may kasalanan ng lahat, ikaw ang mayaman, ikaw ang may kontrol, kaya ganyan ka mag-isip. Pumunta ka rito sa Mandawi ngayon din o kakalimutan kong naging manugang kita. Ang pagbabanta niya ay tulad ng isang latigo sa aking dibdib. Ngunit kailangan kong gawin ito. Kailangan kong harapin ang katotohanan kahit masakit. Pagdating ko sa bahay sa Mandawi, sinalubong ako ng mabigat na atmosfera. Nakaupo si Noel sa gilid na kayuko habang si Jessa ay nakayakap sa kanyang braso. Si Aling Rosa ay nakatayo sa harap ng altar, tila nagdarasal bago kami kumprontahin. Nandito na ang babaeng walang puso, sabi ni Jessa na bumulong pa kay Noel. Tina, simula ni Aling Rosa, hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Ibalik mo sa kanya ang posisyon niya. Ayusin mo ang kaso. Kung hindi, wag mo na akong tatawaging Nay. Tinitigan ko si Noel. Noel, sabihin mo sa kanya ang totoo. Sabihin mo kung paano mo sinubok ang ibenta ang mga ari-ariya natin para kay Jessa. Umiwas ng tingin si Noel. Nay, ginawa ko lang yon para makapagsimula kami. Hindi naman niya kailangan ng pera na yon. Marami siyang pera. Nakikita niyo ba? Sabi ni Jessa. Tina, hindi mo siya mahal.
Ginagamit mo lang siya para maging sulud-sunuran sa'yo dahil sa pera mo. Hindi ako nakatiis. Jessa, tumahimik ka. Ang usapang ito ay para sa aming pamilya. Humarap ako kay Aling Rosa. Nay, hindi ko po maibabalik ang posisyon ni Noel dahil hindi siya karapat-dapat. Ngunit hindi ko rin po siya hahayaang makulong basta't gagawin niya ang tama. At ano ang tama? Galit na tanong ni Aling Rosa. Na umalis si Jessa sa buhay namin at ibalik ni Noel ang lahat ng ninakaw niyang dokumento. Biglang tumawa si Jessa. Akala mo ba matatakot ako sa iyo, Nay Rosa, sabihin mo sa kanya ang tungkol sa utang? Napatingin ako kay Aling Rosa. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Anong utang? Nay, anong ibig niyang sabihin? Tanong ko, ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Tina, nautal na simula ni Aling Rosa. Kinuha ni Noel ang ipon ko at nang utang siya sa mga taong hindi dapat utangan para pambayad sa negosyo ni Jessa. Kung hindi mo siya tutulungan, mawawala ang bahay na ito. Mawawala ang lahat. Naramdaman ko ang pagguho ng mundo. Hindi lang si Noel ang biktima. Ginamit pala ni Jessa ang pangangailangan ng matanda para makuha ang tiwala nito. Ang galit ko ay napalitan ng awa, ngunit hindi na para kay Noel, kundi para sa biyenan kong nabulag ng takot. Nay, bulong ko, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Dahil nahihiya ako, sigaw ni Aling Rosa. Dahil ang tingin mo sa amin ay mga taong dapat mong tulungan, lang hiya Tina May, hiya rin kami. Ang hiya na iyon ang naging sandata ni Jessa para paghiwalayin kami. Napagtanto ko hindi lang sila kalaban sila, ay mga biktima rin ng sarili nilang maling paniniwala. At ang laban na ito ay magiging mas madugo kaysa sa aking inaakala. Ang katahimikan sa loob ng bahay sa Mandaue ay tila bumibigat sa bawat segundong lumilipas. Ang revelasyon tungkol sa utang ni Aling Rosa ay isang suntok sa sikmura na hindi ko inaasahan. Kaya pala napilitan siyang kampihan si Noel dahil nakatali ang leeg niya sa mga taong pautang na kinontrata ni Jessa. Magkano? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong na. Sapat para makuha nila ang bahay na ito at ang maliit na lupa sa probinsya, sagot ni Aling Rosa. At sa unang pagkakataon nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang dati ay matapang at mapagmataas na biyenan ko ay tila natunaw sa harap ko. Tumingin ako kay Jessa. Nakangisi siya, isang nisi ng tagumpay. Alam niya na ang perang ito ang magiging kadena na pipigil sa akin sa pagpatuloy ng kaso laban kay Noel. Alam niya na hindi ko kayang makita ang matanda na mawala ng matitirhan. Tina, simula ni Noel ang boses ay pilit na ginagawang malambing, kung babayaran mo ang utang at bibigyan mo kami ng puhunan para sa bagong negosyo ni Jessa, kakalimutan na namin ang kaso. Pwede tayong maging maayos uli. Tumawa ako ng mapait. Maayos uli, Noel? Nagbubuntis ako. Ang mga salitang iyon ay tumama sa silid na parang kidlat. Si Aling Rosa ay napasinghap, ang kanyang mga kamay ay napunta sa kanyang bibig. Si Noel ay natigilan, ang kanyang mukha ay puno ng halo-halong emosyon, pagkabigla at marahil isang maliit na bahagi ng pagsisisi na agad ding nilamon ng kanyang pagiging makasarili. Si Jessa naman sa isang iglap ay nawala ang ngisi. Buntis! Oh! Sagot ko habang hinahawakan ng mahigpit ang aking tiyan. At ang batang ito ay hindi lalaki sa isang pamilyang binuo sa panloloko at utang? Humarap ako kay Aling Rosa. Nay, babayaran ko ang utang niyo, ngunit may kondisyon. Anong kondisyon? Tanong ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa at takot. Paalisin niyo si Jessa sa bahay na ito ngayon din. At Noel, pipirma ka sa isang kasunduan, isasauli mo ang lahat ng kontrol sa Bayani Logistics at lalayo ka sa kumpanya. Kung hindi, hahayaan kong matapos ang lahat ng ito sa korte. Hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw ni Jessa. Noel, huwag kang papayag siya ang sumisira sa atin. Tiningnan ko si Noel. Ang kanyang mga mata ay naglalaban. Nakita ko ang takot niya sa mga taong nagpautang at nakita ko ang pagkaakit niya sa mga pangako ni Jessa.
Ngunit nakita ko rin ang pagtingin niya sa akin, ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat sa loob ng 7 taon. Jessa, tumahimik ka, sabi ni Noel sa unang pagkakataon, ay hindi na siya sumunod sa dikta ng babae. Tina, sigurado ka ba hindi mo na ako tatanggapin bilang asawa? Ang taong minahal ko ay hindi nagawang saktan ang sarili niyang ina para lang sa pera. Sagot ko ng direkta. Ang taong kaharap ko ngayon ay estrange na sa akin. Tumayo ako at naglakad patungo sa pinto. Bago ako lumabas, huminto ako at tumingin kay Aling Rosa. Nay, magpapadala ako ng pera para sa utang niyo bukas. Pero pagkatapos nito, hindi na tayo magkikita hanggat hindi nagbabago ang lahat. Paglabas ko, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Alam ko ang panganib na ginawa ko. Binayaran ko ang utang para sa kapayapaan ng biyenan ko. Pero alam kong hindi basta-basta susuko si Jessa. Ang babaeng yon ay may ibang plano, isang plano na hindi ko pa nakikita. Sumakay ako sa sasakyan kung saan naghihintay si Joaquin. Tina, tama ba ang ginawa mo? Tanong niya habang inilalabas ang sasakyan. Hindi ko alam, Joaquin. Sagot ko habang nakatingin sa malayo. Pero alam ko ito ang unang pagkakataon na ako ang nagdesisyon para sa sarili ko, hindi para sa kanila. Sa loob ng aking isipan, alam kong ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, hindi lang sarili ko ang ipinaglalaban ko, kundi ang kinabukasan ng aking anak. Ang mga sumunod na araw ay parang padlalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Nabayaran ko ang mga utang ni Aling Rosa at gaya ng inaasahan umalis na si Jessa sa bahay sa Mandaue. Ngunit hindi ako kampante. Ang bawat kilos ko sa opisina ay binabantayan at ang bawat desisyon ko ay tila nakakarating agad sa kaalaman ng mga taong nais akong pabagsakin. Isang hapon, habang abala ako sa pagrerepaso ng mga lumang files ng Bayani Logistics, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa aking opisina, ang matanda kong kanang-kamay sa logistics, si Mga Tino. Miss Tina, may kailangan kayong makita, bulong niya. Inilabas niya ang isang makapal na folder na nakatago sa loob ng isang lumang box. Noong sinimulan ng tatay niyo ang Bayani Logistics, may mga kasusyo siya. Isa na rito ang pamilya Villamor. Napatigil ako. Villamor ang apelido ni Jessa. Opo, ang tatay ni Jessa si Ricardo Villamor, ang taong nagpakulong sa tatay niyo noon dahil sa mga wad na dokumento. Nang mamatay ang tatay niyo, akala namin ay tapos na ang lahat. Pero Miss Tina, hindi po. Aksidente ang pagdating ni Jessa sa buhay niyo. Siya ay narito para ituloy ang sinimulan ng kanyang ama. Pinuksan ko ang folder. Ang mga dokumento sa loob ay naglalaman ng mga lumang litrato larawan ng tatay ko na kasama si Ricardo Villamor at ang kasunduan na nilagdaan nila noong 1995. Ang kasunduang yon ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa pamilya namin noon. Noel is just a tool, dagdag ni Mang Tino. Ginamit ni Jessa ang pagkukulang ni Noel para mas madaling makuha ang tiwala ng Bayani Logistics. Ang batang kasama ni Jessa, hindi yon anak ni Noel, Miss Tina. Yon ay anak ni Ricardo Villamor sa ibang babae. Ginagamit lang ni Jessa ang bata para manipulahin ang damdamin ni Noel at pati na rin ni Aling Rosa. Nanginig ang mga kamay ko sa galit. Ang lahat ng ito, ang pagtataksil, ang pagpapanggap, ang paggamit sa inosenteng bata ay bahagi ng isang mas malaking paghihigat. Hindi lang ako pinagtaksilan bilang asawa. Ginamit ako bilang target ng isang feud na matagal na dapat natapos. Miss Tina, kailangan nating ilabas ang katotohanan ito, sabi ni Mang Tino. Hindi pa, sagot ko, habang pinapawi ang luha na pilit kumakawala. Kung ilalabas natin ito ngayon, maghahanda sila. Kailangan nating hintayin ang tamang pagkakataon. Kailangan nating makuha ang pruweba na ang bata ay hindi anak ni Noel. Kung mapapatunayan nating niloloko niya si Noel gamit ang bata, mawawala ang huling sandata ni Jessa. Ang bigat ng impormasyong ito ay nagpabago sa pananaw ko. Hindi na ito personal na away ng mag-asawa. Ito ay laban para sa legacy ng aking ama. Gabi na nang makauwi ako.
Habang nagmamaneho, nakita ko ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa labas ng aking kondo. Si Noel. Mukha siyang gulo, ang buhok at matamlay. Bumaba ako sa sasakyan, handang harapin siya. Tina, tawag niya. Hindi ko alam, hindi ko alam ang tungkol sa pamilya ni Jessa. Sinabi niya sa akin na anak ko ang bata pe. Naniwala niya ako. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na mata. Noel, kahit pa anak mo ang bata o hindi, ang katotohanang pinili mong maniwala sa kanya kaysa sa akin ay hindi na mababago. Ang lihim ng nakaraan ay hindi na lamang nakatago sa papel, alam ko na kung sino kayo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Noel, tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko. Handa ka na bang harapin ang katotohanan kung sino talaga ang babaeng minahal mo? Iniwan ko siyang nakatayo sa gitna ng daan habang ang lamig ng gabi ay humahampas sa aking muka. Alam ko na ang susunod na hakbang kailangan kong makuha ang DNA sample ng bata. Ito ang magiging susi para tuluyang matapos ang lahat. Ang pagkuha ng sample para sa DNA test ay hindi madali. Kinailangan kong gumamit ng mga koneksyon sa pribadong klinika kung saan madalas dalhin ni Jessa ang bata para sa kanyang mga check-up. Habang hinihintay ko ang resulta, ang tensyon sa Bayani Logistics ay lalong tumitindi. Si Noel na unti-unti nang namumulat sa katotohanan dahil sa aking mga pahiwatig ay nagsimulang magtanong-tanong kay Jessa na nadulot ng malalaking pag-aaway sa pag-itan nila. Isang hapon dumating ang resulta mula sa lab. Hawak ko ang dokumento sa loob ng aking sasakyan. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Binuksan ko ito at ang nakasulat ay kumpirmasyon sa lahat ng aking hinala. Ang bata ay walang kahit anong genetic link kay Noel. Ang biological father ay isang taong nakalista sa record bilang si Ricardo Villamor Jr. Si Jessa ay hindi lamang naghihiganti. Siya ay nagpapatakbo ng isang malawakang pandaraya para mapunta sa kanya ang kontrol sa mga ari-arian na naipangako na niya sa mga taong nagpautang sa kanya. Joaquin! Tawag ko sa aking telepono. Nakuha ko na ang kumpirmasyon. Hindi anak ni Noel ang bata. Tina, kailangan nating mag-ingat. Kung malalaman ni Jessa na hawak mo ito, hindi siya titigil hanggat hindi kanya napapatahimik. Babala ni Joaquin. Hindi ako natakot. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Ito na ang sandata ko. Kinagabihan nakatanggap ako ng tawag mula kay Aling Rosa. Umiiyak siya. Tinatulungan mo kami. Nandito si Jessa. Kinukuha niya ang lahat ng gamit ko. Sabi niya dahil hindi ko naibigay ang lahat ng kailangan niya. Kukunin niya ang natitirang titulo ng lupa ko. Dali-dali akong pumunta sa Mandaue. Pagdating ko, nakita ko si Jessa na nagwawala sa loob ng bahay, habang si Noel ay nakatayo sa gilid, mukhang hindi alam ang gagawin. Jessa, tama na, sigaw ni Noel, ngunit tinulak siya ni Jessa. Wala kang kwenta, Noel. Akala ko ba ikaw ang magiging susi para makuha ko ang Bayani Logistics? Nayon wala na ang lahat, sigaw ni Jessa. Pumasok ako sa bahay. Jessa, tumigil ka na. Lumingon si Jessa, ang kanyang mukha ay puno ng pot. Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang plano ko. Hindi ako ang sumira, Jessa. Ikaw ang sumira sa sarili mong plano dahil sa kasakiman mo. Sabi ko habang inilalabas ang envelope mula sa lab. Alam mo ba kung ano ang laman nito? Ito ang patunay na ang batang ginagamit mo para manipulahin ang lahat ay wala namang kinalaman kay Noel. Nanlaki ang mga mata ni Noel. Ano? Tingnan mo, Noel. Itinapon ko ang mga dokumento sa mesa. Si Jessa ay hindi naghahanap ng pamilya. Siya ay naghahanap ng susunod na biktima para sa kanyang paghihiganti sa pamilya ko. Si Jessa ay natigilan. Ang kanyang mukha na dati ay laging mapang-api ay unti-unting nanghina. Sinubukan niyang hablutin ng mga papel, ngunit mabilis ko itong nailayo. Noel? Sabi ko, ang batang ito ay anak ng taong sumira sa pamilya ko noon.
Ginamit ka niya para mapalapit sa akin at gagamitin ka sana niya para unti-unting ubusin ang yaman na pinaghirapan ko. Si Noel ay tumingin kay Jessa at sa unang pagkakataon nakita ko ang tunay na galit sa kanyang mga mata. Hindi na ito galit ng isang lalaking nasaktan, kundi galit ng isang taong nalinlang ng lubos. Jessa, lahat ng ito kasinungalingan? Tanong ni Noel, ang boses ay puno ng pait. Hindi nakasagot si Jessa. Alam niyang tapos na ang laro. Sa isang iglap, tumakbo siya palabas ng bahay, ngunit hindi niya alam na sa labas naghihintay na ang mga awtoridad na tinawagan ko kanina pa. Ang mga taong pinagkautangan ni Aling Rosa at ang mga taong biktima ng fraud ni Jessa ay naroon na rin upang humingi ng pananagutan. Si Noel ay naupo sa sahig umiiyak. Tiningnan ko siya, ngunit wala na ako nararamdamang awa. Ang kabanata ng buhay ko kasama ang taong ito ay tapos na. Ang tanging natitira na lang ay ang pag-aayos ng mga gusot na iniwan nila. Ang gabi sa Mandaue ay naging saksi sa pagbagsak ng lahat ng kasinungalingang itinayo ni Jessa. Habang kinakaladkad siya ng mga awtoridad, palabas ng bahay hindi man lang siya lumingon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas, puno ng pot na hindi kayang burahin ng anumang pagsisisi. Si Noel ay nanatiling nakaupo sa sahig nakatingin sa kawalan. Ang kanyang barong ay gusot, ang kanyang dignidad ay burado na. Tiningnan ko siya, ngunit ang puso ko na dati ay laging nakahandang umunawa ay nananatiling sarado. Salamat, mahinang bulong ni Noel. Salamat sa pagpapakita mo sa akin kung sino talaga siya. Pero, paano na ako, Tina? Ang pagkakamali mo ay hindi na maibabalik, Noel. Sagot ko ng mahinahon. Ang tiwala na sinira mo ay hindi na pwedeng buuin muli. Ang tanging paraan para magbayad ka ay ang harapin ang mga kasong isinampa ng kumpanya laban sa iyo. Hindi ako ang magpapakulong sa iyo, kundi ang sarili mong mga desisyon. Iniwan ko si Noel sa pangangalaga ni Aling Rosa na ngayon ay humihingi ng tawad sa akin sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hindi ko na sila pinakinggan. Ang kabanatang ito ng aking buhay ay kailangan ng sarhan. Pagbalik ko sa opisina sa Cebu, sinalubong ako ng mga empleyado na may halong kaba at pagtataka. Hindi na ako nagtago. Tinanggal ko ang aking salamin at tumayo sa harap ng buong staff ng Bayani Logistics. Ako si Celestina Bayani. Panimula ko ang boses ko ay umaalingaw-ngaw sa buong boardroom. At ako ang inyong CEO. Ang mga bulungan ay napalitan ng katahimikan. Ang misteryosong investor na dati nilang kinatatakutan ay narito na sa kanilang harapan na hindi na nagtatago sa anino. Sa loob ng ilang oras, inilabas ko ang lahat ng dokumento ang nagpapatunay sa pandaraya ni Jessa at Noel. Ipinaliwanag ko ang plano para sa pag-aayos ng kumpanya. Habang nagtatrabaho ako hanggang madaling araw, pumasok si Joaquin sa aking opisina, dala ang isang mainit na tasa ng kape. Tapos na ang isang bahagi, Tina, sabi niya. Oo, Joaquin, pero ramdam ko pa rin ang pagod. Sagot ko habang ipinapatong ang aking ulo sa mesa. Ang hirap pala kapag ang taong pinagkatiwalaan mo ay siya pa ang mismong sumira sa pundasyon mo. Pero tingnan mo ang kumpanya mo ngayon. Turo niya sa labas ng bintana kung saan makikita ang mga truck ng Bayani Logistics na bumibiyahe sa gitna ng gabi. Lahat sila ay umaasa sa iyo. Hindi mo lang nailigtas ang negosyo, nailigtas mo rin ang kinabukasan ng libu-libong pamilya. Napanghiti ako. Ang aking anak, ang batang ito ang nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko alam na meron ako. Ngunit ang mga problema ay hindi pa lubusang tapos. Nakatanggap ako ng tawag mula sa abogado ni Jessa. Sabi nila may mga hawak pa raw na ebidensya si Jessa tungkol sa ilang transaksyon ng aking tatay noon na maaaring magpahina sa kredibilidad ng Bayani Logistics. Kahit nasa loob na siya ng kulungan, ang babaeng yon ay hindi pa rin tumitigil. Alam ko na ang susunod na laban ay hindi na sa harap ng mga tao, kundi sa loob ng korte. At sa laban na ito, kailangan ko nang maghanda ng higit pa sa datos at ebidensya, kailangan ko ng katotohanang walang halong takot.
Hinding-hindi na ako matatakot, Joaquin, sabi ko sa kanya. Dahil ang lahat ng nawala sa akin ay napalitan na ng isang bagay na hinding-hindi nila makukuha ang sarili kong dignidad. Ang loob ng korte ay malamig, ngunit ang hangin ay punong-puno ng tensyon. Sa loob ng ilang linggo, pinaghandaan ko ang pagdinig na ito. Hindi lang ako nagdala ng mga dokumento, dinala ko ang mga testimonya ng mga empleyadong ginipit ni Jessa. Si Jessa sa kabila ng pagiging bilanggo ay mukhang kampante pa rin. Nakasuot siya ng orange na uniforme, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Sa tabi niya ang kanyang abogado, na panay ang paglalabas ng mga lumang papeles, mga dokumentong pilit nagpapalabas na ang Bayani Logistics ay naitayo sa pamamagitan ng ilegal na paggamit ng mga lupain ng pamilya Villamor noong dekada 90. Miss Bayani, simula ng abogado ni Jessa, totoo ba na ang kumpanya niyo ay nakinabang sa mga lupang hindi sa inyo? Tumingin ako sa kanya, hindi natitinag. Ang mga lupang binabanggit niyo ay binili ng aking ama ng may tamang dokumento. Ang mga dokumentong hawak niyo ngayon ay mga peking papeles na ginawa ni Ricardo Villamor para makakuha ng pautang sa bangko. At ang mga papeles na yon ang naging dahilan kung bakit siya kinasuhan noon. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa loob ng courtroom. Ipinakita ko ang mga orihinal na titulo na matagal na naming itinago sa isang ligtas na vault. Higit pa rito, patuloy ko. Meron akong hawak na recording ng pag-uusap sa pagitan ni Jessa at ng mga taong nagpautang sa kanya. Aminado siya na ang lahat ng mga alegasyong ito ay gawa-gawa lamang para siraan ang kumpanya ko dahil sa personal na puot. Piniplay ang recording. Ang boses ni Jessa ay malinaw na maririnig, hindi mahalaga kung totoo o hindi. Ang kailangan lang ay mawalan ng kredibilidad si Tina Bayani sa harap ng mga investors. Kapag bumagsak ang stock, nila kukunin natin ang lahat. Namutla si Jessa. Tumingin siya sa akin, ang kanyang maskara ng pagiging matapang ay tuluyang naglaho. Wala na siyang laban. Ang mga ebidensyang matagal niyang itinago ay bumalik sa kanya tulad ng isang boomerang. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagtatanong at pagpapakita ng ebidensya, ang judge ay naglabas ng pasya. Ang kaso ni Jessa ay ibinasura at ang mga demanda laban sa kumpanya ay idineklarang walang basehan. Bukod pa rito, naharap si Jessa sa patong-patong na kaso ng estafa at falsification of documents. Paglabas namin ng korte, sinalubong ako ng mga mamamahayag, ngunit hindi ako nagsalita. Nakita ko si Noel sa labas, naghihintay. Mukha siyang matanda na sa loob ng maikling panahon. Tina, tawag niya. Huminto ako. Noel, tapos na ang lahat. Huwag mo na akong susundan pa. Alam ko, gusto ko lang magpasalamat, sabi niya habang nakayuko. Dahil sa iyo, nalaman ko kung sino ang tunay kong minahal at kung sino ang tunay na kaaway ko. Handa akong harapin ang parusa ko. Hindi ako tumugon. Ang paghihiwalay namin ay hindi na kailangan ng mga salita. Ang tanging nararamdaman ko ay ang paggaan ng aking pakiramdam. Ang pakiramdam na sa wakas, ang mabigat na pasanin ay naibaba ko na. Sumakay ako sa sasakyan at tiningnan ang aking tiyan. Anak, malapit na, bulong ko. Sa pagtatapos ng laban na ito, ang kinabukasan ko ay hindi na nakatali sa mga tao na sumira sa akin, kundi sa bagong buhay na aking dinadala. Ang kumpanya ay ligtas na. Ang aking dangal ay buo. At ang pinakamahalaga, ang aking kapayapaan ay akin na. Ngunit alam ko na ang susunod na hamon ay ang pagiging isang ina sa isang mundong minsan ko nang kinasuklaman, ngunit ngayon ay handa na akong yakapin muli. Ang kapiyastahan ng sinulog sa Cebu ay karaniwang panahon ng kasiyahan, sayawan at pasasalamat. Ngunit sa taong ito, ang gabing iyon ang magiging huling yugto ng lahat ng kaguluhan. Habang ang mga tao ay abala sa mga parade sa kalsada, nakatanggap ako ng ulat mula sa aking IT team. May nagtatangkang pumasok sa main server ng Bayani Logistics, isang huling tangka ni Jessa na sa kabila ng pagiging nasa kustodya na ng mga otoridad, ay may mga kasabwat pa palang kumikilos sa labas.
Plano nilang burahin ang lahat ng records ng kumpanya na magdudulot ng total blackout sa aming operasyon. Hindi sila titigil, no? Tanong ni Joaquin habang nagmamaneho kami patungo sa main headquarters. Kailangan nilang tapusin ang sinimulan nila, Joaquin. Sagot ko habang mahigpit na hawak ang aking laptop. Pero hindi nila alam na handa na ako. Pagdating namin sa opisina, ang lahat ay tila kontrolado ng mga hacker. Ang mga screen ay isa-isang nadidilim. Ramdam ko ang kaba ng mga empleyado. Nuit, kalmado ako. Alam ko ang bawat sulok ng system na ito, ako ang bumuo nito. Tina, hindi namin mapigilan parang may backdoor na ginamit, sigaw ng lead programmer ko. Yon ang gusto nilang isipin ninyo, sagot ko. Naupo ako sa harap ng computer at mabilis na nag-type. Ipinasok ko ang aking master override, isang security protocol na itinago ko noon pa man para sa mga ganitong sitwasyon. Habang nagtatrabaho ako, nakita ko sa screen ang source ng pag-atake. Galing ito sa isang private server na pagmamay-ari ng isang kumpanya na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Jessa. Gotcha! Bulong ko. Sa isang click, hindi ko lang pinigilan ang pag-atake. Ginamit ko ang parehof koneksyon para i-trace ang lokasyon ng server at ilipat ang lahat ng evidence ng kanilang krimen diretso sa server ng NBI National Bureau of Investigation. Kasabay nito ang lahat ng kanilang bank accounts na ginamit sa illegal transactions ay otomatiko kong na-freeze. Biglang tumahimik ang opisina. Ang lahat ng mga screen ay bumalik sa normal. Ang mga hacker sa kabilang panig ay wala nang magagawa. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Habang nangyayari ito, nakatanggap ako ng balita si Noel na nasa labas ng korte para sa isang hearing, ay sinubukang tumakas nang malaman niyang pati ang kanyang personal na bank accounts ay na-freeze na rin. Nahuli siya sa gitna ng mataong sinulog parade. Sa gitna ng musika at ingay ng piyesta sa labas, naramdaman ko ang paggalaw sa loob ng aking tiyan. Isang malakas na sipa. Sipa ng isang matapang na bata. Lumabas ako sa balcony ng opisina. Mula roon, tanaw ko ang dagat ng mga tao sa kalsada. Ang dating magulong buhay ko ay parang piyesta na rin, maingay, magulo, pero sa wakas puno ng liwanag. Naramdaman ko ang kamay ni Joaquin sa aking balikat. Tapos na, Tina. Wala na silang babalikan. Tumango ako. Ang mga banta, ang takot, ang pangamba, lahat ay natunaw na sa ingay ng piyesta. Ang kumpanya ko ay ligtas at ang kinabukasan ng aking anak ay garantisado. Hindi na ako ang babaeng nagtatago. Ako na ang babaeng nagpapatakbo ng sarili niyang tadhana. Sa gabing yon, hindi ko lang natalo ang aking mga kaaway. Natalo ko ang sarili kong kahinaan. Ang gabi ng sinulog ay natapos. Ngunit ang buhay ko ay kakasimula pa lamang. Ilang linggo matapos ang pag-atake sa system, dinala ako ng tadhana sa isang mas mahalagang kaganapan. Sa gitna ng tahimik na gabi sa isang ospital sa Cebu, ang aking pinakahihintay na milagro ay dumating. Habang hinihintay ko ang sandaling mailabas ang aking anak, dumaan sa aking isipan ang lahat ng mga nangyari. Ang hirap ang pagtataksil ang matitinding desisyon. Lahat ng iyon ay tila naging mga pahina lamang sa isang libro na natapos ko ng basahin. Hindi ko na inaalalang nakaraan. Ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso na malapit ko ng mayakap. Tina, kaya mo yan. Bulong ni Joaquin sa aking tabi. Siya ang nanatili, siya ang tumulong at siya ang saksi sa pagbangon ko mula sa pagkakalugmok. Ilang sandali pa narinig ko ang unang iyak ng isang sanggol. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang tagumpay sa negosyo. Ang aking anak. Isang batang babae malusog at may maamang muka. Nang ilapit sa akin ang aking anak, naramdaman ko ang pagdaloy ng luha sa aking pisingi. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Welcome sa mundong ito, anak, bulong ko. Ikaw ang patunay na ang lahat ng pagdurusa ay may katapusan. Habang nagpapahinga ako, nakatanggap ako ng sulat mula sa kulungan, mula kay Noel. Hindi ko ito agad binuksan. Alam kong ito na ang huling pagtatangka niya na humingi ng tawad o magpaliwanag. Nang basahin ko ito, wala na akong naramdamang galit.
Sa sulat inamin niya ang lahat ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagsisisi at ang katotohanang alam niyang huli na ang lahat para sa amin. Humingi siya ng patawad hindi para sa sarili, kundi para sa anak na hindi niya makikilala. Binasa ko ito hanggang sa dulo at pagkatapos itinabi ko ang papel, wala na akong balak sumagot. Ang tawad ay nasa aking puso na. Ngunit ang pagbabalik sa nakaraan ay hindi na opsyon. Ang aking kapatawaran ay para sa aking sariling kapayapaan, hindi para sa kanya. Kinaumagahan, paglabas ko ng ospital, sinalubong ako ng sinag ng araw. Ang Bayani Logistics ay patuloy na lumalago sa ilalim ng aking pamumuno. Ang mga taong sumira sa akin ay nakakulong at ang hustisya ay naibigay na. Ngunit higit sa lahat, ang aking buhay ay naging isang patunay na ang isang babaeng binuo ng sakripisyo ay hindi madaling gibain. Ang aking anak ay hindi na magkakaroon ng ama na magpaparamdam sa kanya ng pagkukulang. Dahil narito ako isang ina, isang leader at isang babaeng may danggal. Habang kinakarga ko ang aking anak, palabas ng ospital, tumingin ako sa malayo. Ang Cebu ay tila mas maliwanag na yon, hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa liwanag na dala ng bagong simula na aking pinaghirapang makamit. Tapos na ang giyera, panahon na para sa payapang pamumuhay, ngunit hindi ako nagpapahinga. Dahil bilang isang ina, alam kong ang tunay na laban ay ang paggabay sa batang ito upang maging isang babaeng mas matapang at mas malaya kaysa sa akin. Isang taon na ang nakalipas mula noong gabing bumagsak ang lahat ng kasinungalingan. Ngayon ang Bayani Logistics ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay isang institusyon na kilala sa pagbibigay ng trabaho sa mga kababaihang nawala ng pag-asa. Nakatayo ako sa terrace ng aking bahay. Pinapanood ang aking anak na si Sofia na masayang naglalaro sa harden. Ang bawat halakhak niya ay parang musika na nagtataboy sa anumang anino ng nakaraan. Si Joaquin na ngayon ay hindi na lamang aking matalik na kaibigan, kundi katuwang sa buhay ay lumapit sa akin at inakbayan ako. "Nakikita mo ba siya, Tina?" Tanong niya habang nakatingin kay Sofia. Ang tatapang niya gaya ng nanay niya. Numiti ako. Sana ay lumaki siyang hindi nakakaranas ng mga pagsubok na dinaanan ko. Pero kung darating man ang mga iyon, alam kong kaya niya. Hindi ko na naririnig ang balita tungkol kina Noel at Jessa. Alam ko mula sa aking abogado na pareho silang nagbabayad sa loob ng bilangguan. Minsan, may mga taong kailangang dumaan sa dilim para matuto. At sa kabilang banda, may mga taong kailangang maging ilaw para maging gabay ng iba. Pinili kong maging ilaw. Ang aking biyena na si Aling Rosa ay madalas na ring bumibisita. Hindi na kami kasing lapit ng dati, pero natutunan na naming magpatawad. Nakita ko sa kanyang mga mata ang tunay na pagsisisi at sapat na yon para sa akin. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin upang hindi na ako dinala ng anumang galit sa aking paglalakbay. Sa aking mesa sa opisina nakalagay ang aking pinakahuling proyekto, isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at financial manipulation. Ito ang aking paraan ng pagbabalik sa lipunan. Ipinapakita ko sa kanila na hindi katapusan ng mundo ang pagiging biktima. Ang katapusan ay kapag hinayaan mong manatili ka sa ganoong estado. Tina, tawag ni Joaquin, handa na ang lahat. Aalis na tayo para sa ating bakasyon. Tumingin ako sa paligid ng aking bahay. Ang bawat sulok nito ay puno ng alaala, pero hindi na ito mga alaalang masakit. Ito ay mga alaala ng aking pagbangon. Bago kami umalis, lumapit ako sa aking altar at nagpasalamat sa may kapal. Hindi ko hiningi ang lahat ng perang ito, hindi ko hiningi ang kapangyarihan. Ang tanging ipinagpapasalamat ko ay ang pagkakataong mahanap ang sarili ko sa gitna ng unos. Handa na ako, sabi ko kay Joaquin. Kinuha ko si Sofia sa hardin at kinalung siya. Ang hangin ay sariwa, ang langit ay malinaw, at ang hinaharap ay walang limitasyon. Sa wakas ang babaeng,
Minsan ay naniwalang kailangan niyang maging anino para maging masaya, ay natural na ang pinakamahalagang aral sa buhay, ang tunay na pagmamahal, ay hindi humihingi ng kapalit na sarili. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagiging buo ng iyong sarili bago ka magbahagi sa iba. Lumabas kami nung gate. Hindi ko na lumingon sa nakaraan. Ang lahat ng kailangan ko ay nasa harap ko na. Ang aking anak, ang aking kinabukasan, at ang kalayang maging sino ang gusto ko. Tapos na ang teleserye ng aking buhay na puno ng luha. Ngayon, nagsisimula na ang tunay na kwento ng aking kaligayahan.